Kaya agad nawala ng gana ang ulo. I have no appetite, I'll room first, you guys can eat. Tumayo ang pinuno ng regiment at naglakad kay palayo. Oo. Ah, Kyok headmaster, wasn't it fine just now? Why the sudden lack of appetite? Walang kamalay-malay sa sitwasyon, sigaw ni Beth. Huminto ang puso ni Lance, lihim na sinabi, ang taong iyon na gusto niya ay si Talia, ang munting bastard na ito, dapat niyang isipin na nagmula ako sa mahirap na pinagmulan at hindi ko kayang ikumpara sa kanya sa anumang aspeto, ngunit si Talia ay aking babae, naasar at walang gana, hahaha. Kung mas nagalit ang pinunong iyon, mas masaya si Lance. Nang matapos kumain ang lahat ay bumalik na sila sa kani-kanilang kwarto. Dumating sina Lance at Talia sa room 14. Gabi na, magpahinga na tayo ng maaga. Pagkatapos mag-practice ng ilang oras, huminto si Talia sa pagsasanay at sinabi kay Lance. Mabuti. Naghahanda ng matulog si Lance nang bigla niyang naisip ang pinuno ng room 15 sa tabi, si Lance ay ngumiti ng walang pag-iingat, na para bang mayroon siyang maling ideya. Sa ngayon, ang head ng room 15 na katabi ay paikot-ikot, nahihirapang matulog, at ang nasa isip lang niya ay kung bakit siya dinampot ng isang taong mababa ang katayuan, samantalang siya naman, isang mayaman at gwapong lalaki, hindi makuha. Hindi nagtagal, biglang narinig ng ulo ang isang mababang, kakaibang tinig mula sa kasunod na silid, no. 14. Well. Nagsalubong ang mga kilay ng regimental commander, na para bang boses ito ng isang babae, ngunit malinaw na sinadya niyang pigilan ang sarili na gumawa ng ingay, ngunit hindi niya magawa, kaya parang malabo ang boses. Narinig kaagad ng regimental commander na si Talia iyon. Boses ni Talia. Ah! May lumapit din si regimental commander, nang maisip niya ang tunog ng babaeng lihim niyang iniibig, siya, para siyang isang libong langgam na nangangagat sa loob, hindi niya maiwasang isipin. Sa isip niya kung anong klaseng eksena ang nasa tabi niya ngayon. Wow! Sabay-sabay na umupo ang pinuno ng rehimyento, ang kanyang puso ay kumirot na parang kutsilyo, at ang pagpapahirap na ito ay mas masahol pa sa kamatayan. Hindi ko alam kung kailan huminto ang paggalaw sa katabi, pero masama na ang ulo ng buong mukha ng regiment. Lance, huwag mo akong pilitin, hindi ka karapat-dapat na magkaroon ng Talia. Bakit gusto ng langit na iarko ng baboy ang napakagandang babae? Sa loob ng pinuno ng rehimyento, sa panganib na ikumpara si Lance sa isang baboy, isang repolyo na kahit na ang mga tao ay labis na hinahanap, ngunit napag-alamang inaarko ng isang baboy sa isang kulungan ng baboy, ang ganitong uri ng panghihinayang at depresyon na gustong mamatay. Ang mga nakaranas lang nito ang makakaintindi. Lance, kapag nakahanap ako ng pagkakataon na makausap ka, gusto kong malaman mo na gusto ko rin si Talia, sana, magkaroon ka ng kamalayan sa sarili na hayaan akong magkaroon ng inisyatiba. Sabi ng pinuno ng regimental sa loob. Kinabukasan, ang 6 na tao mula sa Wanghao Mercenary Group ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon, Shuhai. Gayunpaman, ang paglalakbay sa Shuhai ay mahaba, at hindi pa sila nakarating ng ganoon kaga. Pagkatapos ng ilang araw na pagmamaneho, huminto sila sa isang lungsod upang muling magpahinga. Lance. Sa araw na ito, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob ang kapitan para kausapin si Lance. Captain, ano ang gusto mong makita sa akin? Tanong ni Lance. Samahan mo ako saglit, may sasabihin ako sayo. Okay, hehe. Ang ulo ay dapat may tuyo na ipamigay sa akin ng pribado. Nakangiting sabi ni Lance. Ang ulo ng rehimyento ay umungol sa loob, fuck your sister's goods, I've endured enough, this time I'm going to have a showdown with you. Dumating si Lance at ang pinuno ng regiment sa rooftop ng isang walang tao. Captain, anong tuyong paninda, mabilis na ipasa ito ah. Si Lance ay may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha. Sinabi ng pinuno ng rehimyento, Lance, sa palagay ko ay hindi kayo nagkakasundo ni Talia. Ano kaya ang iisipin ng pinuno ng regiment, ako at si Talia, gabi-gabi, naiintindihan mo, hahaha.
Ang pinuno ng rehimyento ay nanlumo sa loob, kaya't hindi na siya nag-abala pang tumalon sa paligid ng bush at direktang sinabi, Lance, nakilala ko si Thousand G taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, natatakot ako na isa ka pa ring mababang disipulo sa The Flying Cloud Sect. So, in terms of qualifications, I'm more qualified than you, but I just didn't dare to confess to her dahil nahihiya ako, at kaya naunahan mo ako. Lance, do you understand my words? Yung kausap ko kanina, yung babaeng crush ko, si Talia. Ah, hindi po. Kapitan, malas mo na naunahan ka ko, hahaha. Sabi ni Lance na may maningning na mukha. Nakita ng pinuno ng regiment na si Lance ay hindi mukhang nabigla o nagalit man lang at pinagtatawanan ang kanyang malas, galit na galit siya. Lance, hindi ako nagbibiro sa iyo, nahulog ako kay Talia bago ka, kahit na sumunod ako sa gulo, hindi mo pa ito turn. Hahaha kapitan, ang galing mong magbiro, asawa ko na si Talia, ngayon mo lang kami basbasan oh. Lance, may sinasabi ako sa iyo na seryoso, maaari ka bang maging mas seryoso? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, sa orihinal na pagkakataong ito ay bumalik ako sa pamilya, ang pamilya ay nag-ayos ng isang magandang kasal para sa akin, ang kabilang partido ay isang babae sa top 10 nanograms triple C genius ranking list namin, sa kasamaang palad, tumanggi ako, alam mo ba kung bakit? Sabi ko kasi, meron na akong babaeng gusto, at siya si Talia. Tinanggihan ko ang babaeng inayos ng pamilya ko. Ako para kay Talia, pero ikaw, ano ang nagawa mo para kay Talia? Paano mo siya makukuha? Sumuko ako ng sobra para sa kanya, handa akong ibigay sa kanya ang primary superior dharma artifact na nakuha ko sa sobrang dami. Effort, what about you? What did you do for her? What right do you have to have her? Sa huli, halos isiga ng ulo ang pagkadismaya na kanina pa pinipigilan. Tinanggal din ni Lance ang kanyang ngiti. Ngumuso si Lance, wala kang pakialam kung ano ang nagawa ko para sa kanya, in short, asawa ko na siya ngayon, ano ba kung hindi mo alam kung ano ang nangyayari, Ham? Ngumuso rin ang regimental commander, how dare you? Kill me. Can I ask what you're capable of killing me? Your own talent is inferior to mine, and your family background is all but non-existent, so what do you have? Bukod sa mas gwapo ako ng konti. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan, sina Talia, Wang Wei, Beth, at Late ay nakatayong hindi makapaniwala, ang kanilang mga mata ay nakatingin kay Lance at sa punong guro. Narinig lang nila ang mga salita ng punong guro, at lahat sila ay nabigla. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang crush ng punong guro sa isang babae ay si Talia. Lumingon si Lance at ang punong guro at nakita silang apat, si Talia. Pisikal na nagulat ang pinuno ng rehimyento, nakatingin kay Talia at nauutal, Talia, ikaw, anong ginagawa mo dito? Sa sandaling ito, si Talia ay sobrang nanlumo sa loob. Inipon ng pinuno ng regimental ang kanyang lakas ng loob, naglakad patungo kay Talia at sinabing, Talia, dahil narinig mo na ang lahat, sasabihin ko sa iyo. Tama, nahulog na ako sa iyo, at ang taong lihim kong minamahal. Ikaw ba? Sayang at huli na ako sa pagtatapat ng aking pag-ibig. I'm sorry, Thousand Jedi. Pwede ba akong magtanong, huli na ba akong magtapat ngayon? Alam kong nakabuo ka na ng walang kamatayang samahan. Nasa mahirap na sitwasyon kayo ni Lance, ngunit kailangan mong sundin ang iyong puso. Sigurado ako sa iyong isipan, naiintindihan mo rin na ako ay mas mahusay kaysa kay Lance, ngunit umamin ako na huli na. Kung pipili ka muli at piliin mo ako, ipinapangako ko na hinding-hindi ko hahayaang magdose si Lance at babayaran ko siya. Sa madaling salita, nakikiusap lang ako sa iyo, pumili ka ulit at makasama mo ako, okay? 1672. Nakaramdam ng katawa-tawa si Lance nang marinig niya ang mga salita ng punong guro. Muling pumili, nagkaroon din siya ng lakas ng loob na sabihin ito, marahil, sigurado siya sa kanyang sarili, naisip niya na mas mataas siya kay Lance sa bawat kondisyon, kahit na gusto ni Talia si Lance, lalo pat magkaroon ng pangunawa na tanggihan. Kanya. Sa likod ni Talia, Wang Wei, Beth, at Lata, silang tatlo, ay sumigaw, sama-sama, magkasama.
Malamig na ngumiti si Talia. The regimental leader was busy saying, "You sneer, are you complaining about me, why are you confess now?" Ha! Talia ay nagpakawala ng isa pang tawa. Abala na naman ang regimental commander, nakakatawa ka ba dahil galit ka sa akin dahil hindi mo ako sinabihan? Malamig na umungol si Talia. Idinagdag ng pinuno ng regimental, nagpapasinghot ka ba para parusahan ako at sabihing huli na ang lahat? Hindi na nakayanan ni Talia at sinabing, "Captain, mali ang pagkakaintindi mo." Talia, don't say anything. Love me. Binuksan ng ulo ng regiment ang kanyang mga braso. Ah! Nagulat si Talia, mahal mo siya. Anong ibig mong sabihin? Umakyat ka at yakapin siya. Libo at isa, halika at mahalin mo ako, ang lahat ay nasa katahimikan, hayaan ang katahimikan na sabihin sa Don ang kinalabasan. Ang pinuno ng misyon ay patuloy na nagsasalita ng bukas ang mga bisig. Talagang ayaw magsalita Lance, tama ang punong guro, lahat ay walang salita hayaang walang salita ang magsabi sa kanya ng resulta. Umakyat si Talia sa pinuno ng regiment, sa likuran niya, ang tatlong betlata, sa pag-aakalang mahuhulog si Talia sa mga braso ng regiment, tuwang-tuwang sumigaw, "Congratulations, head of the regiment." Pa! Sa sandaling ito, sinampal ni Talia ang ulo ng mukha ng ulo, naglabas ng basag na tunog, biglang tumahimik ang mundo, ang ulo na nakabuka pa ang mga braso ay nagulat, at ang tatlong tao sa likod ni Lata. Si Beth, nakabuka rin ang mga bibig. Ang malamig na mga mata ni Talia ay nagsabi, sapat na bang malinaw ang tahimik na resultang ito? 1,000 beses. Kung hindi pa iyon malinaw, gagawin ko ulit. Sampal. Isa pang desperado na tunog, at ang punong guro ay nakatanggap ng isa pang sampal mula kay Talia. Pagkatapos ng pambubugbog, muling sinabi ni Talia, ngayong malinaw na, kailangan ko pa bang sabihin? Chichi, hindi ako makapaniwalang gagawin mo ito sa akin. Puno ng kawalan ng paniwala ang pinuno ng regimental. Hindi rin ako naniniwala, nasabi ko ng malinaw at hindi mo naiintindihan ang ibig kong sabihin. Chichi, tell me you're punishing me? Not really dislikes me? You're punishing me for confess now and cause you to be hogtied for nothing. Mga baboy. Sino ang tinatawag mong baboy? Kung ang tinutukoy mo ay si Lance bilang isang baboy, kung gayon ako ay magiging isang baboy. Sabi ni Talia. Ikaw. Kapitan, simula ngayon, hindi na ako miyembro ng Wang Hao Mercenary Group, Palam, bukas na ang daan, bawat isa sa inyo ay pupunta sa kanya-kanyang paraan, malayo ang ilog at lawa, hindi kailanman makikita muli. Pagkatapos sabihin iyon, si Talia ay lumapit kay Lance at kinawit ang braso ni Lance para umalis. Paano payag si Lance na palayain siya ng ganoon lang, ngunit gusto ni Talia na palayain ito ng ganoon, pagkatapos ng lahat, ito ay hindi tulad ng anumang matinding puot. Si Lance lang iyon, hindi na niya inistorbo ang punong guro at lumakad kasama si Talia. Ang buong pinuno ng rehimyento ay natigilan doon, hindi umimik. Sa oras na natauhan ang punong guro, nakaalis na sina Talia at Lance. Where's Thousand Jedi Man? Abala sa pagtatanong ang regiment. Sabi ni Beth, Captain, wala na sila. Pag-aliw ni Lata, Kapitan, walang damo sa dulo ng mundo, kaya't bakit mahal ang binunot na damo ng walang kapalit? Noun. Spi. No, I don't believe that Thousand Absolute would dislike me, she must have anger in her heart and hate me for only confess now, surely, she's deliberately angry with me and punishing me. Captain, mukhang hindi naman. Ano ang mayroon si Lance na karapat-dapat na magustuhan niya ng sobra, bukod sa mas gwapo siya ng kaunti kaysa sa akin, halos walang silbi si Lance sa harap ko, hanggat hindi kailanman magiging bulag si Talia, imposibleng pumili. Siya. Sa puntong ito, gustong sabihin ni Lata na si Lance ay may napakalakas na sandata, at kahit na hindi nila kayang talunin si Lance. Gayunpaman, agad silang pinigilan ni Wang Wei at Beth, kaya hindi na nagsalita si Lata. Bulong ni Beth, patahimikin mo ang ulo, huwag na siyang irita. Headmaster, calm down, babalik muna kami. Sa sandaling ito, naglalakad sa kalye sina Lance at Talia.
Asawa, bakit hindi mo na lang hayaang bugbugin ko siya, sa kapangyarihan ng aking heavenly furnace mirror, siguradong mapapalaglag ko siya. Kalimutan mo na, 2 beses ko na siyang sinampal, tutal mabait naman siya sa akin noon, although hindi siya pwedeng maging kaibigan ngayon, pero kung kaya mo, huwag kang maging kaaway. Alright, I'll listen to you this time. So ngayong nakalabas na tayo sa mercenary group niya, saan tayo pupunta? Of course, we continue to go to Shuhai. We need to find the 7-colored demon fish. Alam ko na kung sinong pamilya ang nagbigay ng quest na ito, kapag nahanap na natin ang 7-colored demon fish, kukunin natin ang 7-colored demon. Mangisda hanggang sa pamilyang iyon para mangolekta ng quest bounty. Oo nga pala, makikita rin natin kung may iba pang mahahalagang mahiwagang hayop sa Shuhai. Good, para medyo mas mababa pa ang bounty. Sina Lance at Talia, pagkatapos magpahinga ng magdamag, ay nagpatuloy sa pag-alis patungong dagat ng Shuhai. Sa wakas, makalipas ang 10 araw, nakarating sila sa gilid ng maalamat na dagat ng Shu. Sinabi ni Talia, maraming tao ang naghahanap ng mga henyo o nagsasanay lamang sa dagat ng Shu, mula sa unang dagat hanggang sa ika-4 na dagat, dapat tayong mag-ingat. Mabuti. Pound. Sumugod sina Lance at Talia sa seabed ng Sea of Shu, at kung saan sila ngayon ay nasa gilid lamang ng Sea of Shu. Hindi sila nang ahas na lumampas pa sa dagat ng Shu Sea. Gayunpaman, ang 7 kulay na devilfish ay hindi napakadaling mahanap, at kung ito ay napakadaling mahanap, hindi ito bihira. Sa makatuwid, sina Lance at Talia ay maaari lamang magpatuloy sa paghahanap sa ilalim ng dagat, at ito ay isang bagay na swerte. Gayunpaman, napakaraming makapangyarihang demonyo sa dagat sa ilalim ng dagat Shuhai. Sa sandaling pumasok sina Lance at Talia sa dagat, nakatagpo sila ng Green Grade 8 Sea Demon. Isa itong Sea Devil na may libu-libong armas, bawat braso ay may hawak na kutsilyo at tinidor. Nakakainis na Sea Demon. Isang malamig na sanggol ang pinakawalan ni Lance. Damn human, ito ang teritoryo ng aking 1,000 hands, nangangahas na pumunta sa aking lugar para mamatay. Ungol ng demonyong dagat. Ngumisi si Lance, maaari ka talagang magsalita ng tao, binibigyan kita ng pagkakataong mabuhay ngayon, sabihin mo sa akin kung saan mayroong 7 kulay na demonyong isda, kung sasabihin mo sa akin, ililibre ko ang iyong buhay. Katawa-tawang tao, at sapat ka pa ring nalinlang para pumunta sa Shuhai para hanapin ang 7 kulay na devilfish, bakit hindi ka mamatay? Yo, ang galing mo magmura. Sinabi ni Talia, bakit kailangan mong makipag-usap ng napakaraming bagay sa kanya, patayin siya. Tingnan mo ang espada. Ang lumilipad na espada ni Lance ay isinakripisyo ng sabay-sabay, hinampas ang 1,000-handed monster, syempre, si Lance ay hindi gumamit ng anumang martial skill, ito ay isang random strike lang, pagkatapos ng lahat, Green Grade 8, na siyang ika-8 yugto ng spiritual harmony. Boom! Pinasabog ni Lance ang 1,000-handed monster sa ilalim ng dagat sa isang suntok, ang 1,000-handed monster ay talagang hindi nabasag ng lumilipad na espada ni Lance sa isang suntok. 1673. Ang scaly armor nito ay talagang napakatigas, hindi man lang siya maputol ng mid-grade superior flying sword ko. 1,000 Gia, habulin mo siya at haborin ang kanyang scaly armor, ito ang perpektong material para sa paggawa ng flying sword. Sa pagkakaalam ko, ang mga materyales para makabuo ng mga lumilipad na espada ay hindi ganoon kadaling mahanap, kung hindi, ang mga lumilipad na espada ay hindi magiging napakahalaga. Noon, aking Panginoon, upang makuha ang mahiwagang sandata na mayroon ng aking Panginoon. Nawala sa mortal na kaharian, handa siyang ubusin ang kanyang paglilinang upang bumaba sa ibabang kaharian at makuha ang mahiwagang sandata na iyon. Sa sandaling makapasok kami sa dagat ng paglilinang, nakakita kami ng mga materyales na maaaring magamit upang lumikha ng lumilipad na espada. Munagalinlangan si Talia kung ganoon ba talaga siya kaswert. Libu-libong Gia, ang 1,000-handed monster na iyon ngayon lang, kahit ang middle superior flying sword ko ay hindi naputol, ang armor niya kung hindi man isang magandang material para sa pagpino ng magic weapons, nabubuhay ako, nagtatayo ng mga tao. Fuck you.
Tiningnan ni Talia si Lance, pagkatapos ay mabilis na hinabol siya patungo sa ilalim ng dagat. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay napakahirap hanapin. Sinabi ni Lance, kung mahuli mo ang thousand-handed monster na iyon, maaari kang bumuo ng hindi bababa sa 3 lumilipad na espada. Hindi mo man lang maputol ang katawan niya gamit ang iyong middle-grade magic weapon, ibig sabihin ba nito ay nakakagawa ang armor niya ng middle-grade magic weapon? Hindi naman totoo iyon, random level 1 lang ako, hindi ko lubos na nagamit ang kapangyarihan ng isang intermediate level magic weapon, kung ibibigay ko ang buong kapangyarihan ko at hindi ko pa rin siya mapuputol, iyon lang ang paraan na magagawa ko. Talagang lumikha ng isang intermediate o mas mataas na antas ng magic weapon. Ngunit hindi sa palagay ko ang isang spiritual healing 8th rank si demon ay magkakaroon ng ganoon kalakas na armor, ngunit para makagawa ng primary inferior flying sword, sapat na iyon para makapag-auction ng 12 mga espiritong bato sa ikalimang ranggo. Naghabulan sina Lance at Talia sa sahig ng dagat. Gayunpaman, nawala sa paningin ang halimaw sa dagat na kagagaling lang doon. Ha! Ang bilis tumakbo. Habang si Lance at Talia ay nagtataka kung saan pupunta ang thousand-handed monster na iyon, sa dagat sa unahan, isang linya ng 5 tao ang tumapak sa kanilang lumilipad na espada at mabilis na lumipad sa sahig ng dagat. Nang makita ng 5 taong iyon sina Lance at Talia, agad silang tumigil. Nang makita ni Lance ang 5 taong ito, talagang nabigla siya sa loob, dahil sa 5 taong ito, ang isa sa kanila, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay talagang isang malakas na lalaki, bagaman madalas narinig ni Lance ang talong salitang out of the box sa panahong ito, ngunit ito ang unang pagkakataon na talagang nakakita siya ng isang out of the box na malakas na lalaki. Sa sandaling nakita niya ang isang out of the box na malakas na lalaki, ibang-iba ang pakiramdam, agad na naramdaman ni Lance na para siyang mahinang manok sa harap ng out of the box na malakas na lalaki, ang pakiramdam ay hindi maipaliwanag, ang mga mata ng out of the box na malakas na lalaki ay sumulyap sa Lance, at si Lance ay naging malamig sa buong mundo. Ang pakiramdam ni Talia ay katulad ng kay Lance. Maliban doon, ang 4 pang tao ay nasa antas ng Yuanying, sa ika-4, ika-5, ika-7, at ika-8 yugto ng Yuanying. Kabilang sa mga ito, ang 2 sa ika-4 at ika-5 baitang ng Yuanying ay tinatayang hindi mas matanda kay mo. Si Talia, ang isa ay isang kabataan at ang isa ay isang batang babae. Ang isa na nasa ika-7 yugto ng Yuanying stage ay nagtanong, "Hoy, kayong dalawa, nakakita ba kayo ng demonyong dagat na may mga braso sa buong katawan?" Ah! Nagulat si Lance, at hinahanap din ni Nimay ang thousand-handed monster. Bilisan mong sabihin, nahanap mo na ba? Si Talia ay abala sa pag-iling, hinahanap namin ang 7-colored demon fish, kakapasok lang namin sa dagat. Sigurado ka bang hindi mo nakita? Hindi talaga. Patawarin mo ako sa hindi mo paglakas loob na magsinungaling. Ngumuso ang Yuanying na ika-5 yugto ng lalaking iyon, mataas ang kanyang mga mata, at mukhang hindi maliit na tao ang taong ito, tinitingnan sina Lance at Talia bilang napakababa. Gayunpaman, dahil sa kagandahan ni Talia, ang mga kabataan sa ika-5 yugto ng Yuanying ay muling tumingin. Sige, humabol ka pa. Yun. Isang out-of-body stage na malakas na lalaki. Sa sandaling iyon, ang binata sa ika-5 yugto ng Yuanying stage ay nagsabi, "Tito Ocho, bakit hindi natin hayaan ang 2 ito na sumama sa atin? Bakit natin sila hahayaang sumama sa atin? Uncle 8, paano kung lokohin nila tayo? Tsaka, ang thousand-handed monster na yan kanina lang ay itinuturing na heavy treasure. Ang armor niya, ibalik mo yan sa master weapon trainer ng pamilya natin at itayo mo, malaki ang posibilidad na lumikha ng middle and lower grade flying sword. So, kung sino ang makakakuha nito ay depende rin sa swerte niya, kung swerte itong 2 ito, magagamit din natin ang swerte nila. Iyan ay makatwiran. Ang malakas na lalaking iyon sa kabilang panig, na wala na sa yugto ng panlilinlang, ay tumingin ng mataas at malakas kay Lance at Talia at sinabing, "Kung ganoon, sumama kayo sa amin hanggang sa mahanap namin ang thousand-handed monster, huwag kang mag-alala, basta't tapat kang sumama sa amin at tulungan kaming buksan ang aming mga mata para mahanap ito, hindi namin sasaktan ang buhay mo."
Sa sandaling ito, ang binata na nasa ikalimang yugto pa lang ng Yuanying stage ay tumingin kay Talia na may kasamang ngiti sa kanyang mga mata. Ang kanyang tunay na layunin ay tiyak na hindi iyon. Nakita ni Lance ang tingin ng binata at masama ang pakiramdam. Abalang sinabi ni Lance, "Senyor, ang swerte namin ay masyadong masama, hindi mo na kailangang gamitin ang aming swerte." Sa katunayan, hindi masama ang swerte ni Lance, kung hindi ay hindi niya nakilala ang Thousand-Handed Monster, lahat ay mabuti. Nangyayari ang mga bagay sa mga taong may malas, hindi lamang mga immortal na magsasaka, kundi pati na rin sa mga mortal sa mortal na kaharian. Bumantong hininga ang lalaki sa out-of-body stage, "Do I need to say it twice? I'll let you go with me." Si Lance ay napakaapoy. Gayunpaman, walang silbi para kay Lance na maging napakaapoy sa harap ng isang malakas na tao sa yugto ng exaltation. Tinatayang hindi pa nakatagpo ng ganoong apoy si Lance mula nang dumating siya sa spirit realm hanggang ngayon. Lalo na't sanay na siya sa pagiging mayabang noon, ngayong bigla siyang nadismaya, hindi na niya talaga kaya. Sinabi ni Talia, "Naliwanagan si Senior, hinahanap lang namin ang 7 kulay na magic fish." Sa sandaling iyon, bumantong hininga ang kabataang iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying, "Kung magbibiro ka ulit, patayin ang lalaking ito." Pagkasabi nito, itinuro niya si Lance. Nanginig ang katawan ni Talia, hindi nang ahas na magsalita muli. Ang puso ni Lance ay nagkikimkim ng apoy, ang grupong ito ng mga tao ay hindi sineseryoso si Lance, at kung sila ay yumuko sa kanila ngayon, sila ay mamamatay lamang ng mabilis. Nakakalungkot na hindi nila dinala si Harleen, kung hindi, isang distrito na wala sa box stage, pipigain siya ng tiyahin na parang langgam. Bilisan mo. Ang ikalimang yugto ng Yuanying na kabataang iyon ay umungal, nakakunot ang mga daliri. Bagamat si Lance ay nagkikimkim ng apoy, kailangan niyang sundan sila. Ang kabataang iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying ay muling sumulyap sa matikas at matikas na si Talia, ang kanyang bibig ay dumidilim na para bang nagsasabing, "Walang takasan mula sa akin." Kung tungkol kay Lance, hindi niya ito tinatrato bilang isang tao. Ang pakiramdam na ito ng hindi pagtrato bilang isang tao, si Lance ay hindi maaaring maging mas malinaw, nang si Lance ay mayabang sa Flying Cloud Sect, marahil ay binigyan din niya ang mga tao ng ganitong pakiramdam. Dahil dito, napilitan si Lance na sundan ang 5 taong lumilipad sa dagat ng Shu, na hinahanap kung saan-saan ang Thousand-Handed Monster. Napakalakas din ng Thousand-Handed Monster, na naputol ng espada ni Lance, ngunit nagawa pa rin nitong tumakbo ng walang bakas. Ang grupong ito ng mga tao, na may kaalaman din, ay talagang alam na ang baluti ng Thousand-Handed Monster na iyon ay maaaring pinuhin ang lumilipad na mga espada, ngunit ito ay nakakalungkot, si Lance ay orihinal na gustong makuha ito, at ngayon si Lance ay walang pagnanais na isipin ang tungkol sa libo na iyon. Handed Monster, at nais lamang na umalis sa grupong ito ng mga tao sa lalong madaling panahon. 1674. Hindi nagtagal pagkatapos lumipad, ang kabataang iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying stage ay lumipad sa tabi ni Talia at gustong makipag-usap sa kanya. "Anong pangalan mo?" "Wala akong tinawagan." Malamig na sabi ni Talia. "Yoho, how dare you be so toggy in front of me? Don't think I'll keep letting you down just because you're a pretty girl. My name is Ningbing. What about you? Dali sabihin, what's your name?" Ang kabataang iyon sa ikalimang yugto ng Yuanying ay patuloy na lumalapit kay Talia. Agad na lumipad si Lance, niyakap si Talia at sinabing, "Excuse me, ang asawa ko ay introvert at ayaw makipag-usap, mangyaring huwag mo siyang istorbohin." "Ano, ang asawa mo?" Nakakunot ang noo ng binata na tinawag si Ningbing at muling sinabi, "Akala ko ba ay magkapatid kayo, pero mag-asawa pala kayo, nakakahiya." Tiningnan ni Ningbing si Talia na may halong panghihinayang, naisip niya na ang isang babae na mukhang napakabata ay dapat na dalisay pa rin, sa pagkakataong ito ay sinuwerte siya at nakilala ang isang purong kagandahan, ngunit ito pala. "Sige, ngayon ipapasagot ko, ano ang pangalan mo?" Hindi na masyadong maganda ang tono ng binata na iyon. Sinabi ni Lance, "Ang pangalan ko ay Lance." "Tinanong ba kita?"
Sigaw ni Ningbing, nagtatanong siya tungkol kay Thalia, ngunit dumating si Lance upang sumagot, malinaw na ginugulo siya. Halos hindi na makayanan ni Lance, kung hindi na siya makatiis pa, hindi nag-isip si Lance na tadteren siya hanggang mamatay at pagkatapos ay tumakas kasama si Thalia. Hindi lang sigurado si Lance kung ang kanyang lumilipad na espada, na maaaring magdala ng 2 tao upang makatakas, ay maaaring mas mabilis kaysa sa labas ng katawan na malakas na lalaking iyon. Dahil sa pagkahumaling dito ay tiniis ni Lance hanggang ngayon. Tila nakita ni Thalia ang puso ni Lance at abala sa paghawak sa kamay ni Lance, na sinasabi kay Lance na huminahon muna. Sinabi ni Thalia, Thalia ang pangalan ko, ayos lang ba? Thalia, ha? Ang pangalan ay medyo kakaiba, ngunit gusto ko ito. Sabi ni Lance, babae ko, hindi mo pa siya gusto. Galit na galit ang lalaking tinawag na Ningbing, anak, huwag mong hanapin ang kamatayan, curious ka ba kung ano ang gusto kong gawin, tapos sasabihin ko sa iyo ng malinaw ngayon, gusto kong matulog kasama ang iyong asawa, paano iyon? Naghahanap ka ng kamatayan. Iaalok na sana ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at pupugutan ng ulo itong Yuanying na ikalimang yugto ng kabataan. Sa sandaling iyon, isang malakas na chi ang dumating at isang boses ang nagsabi, Little Bing, pansinin ang impact. Lumipad ang lalaki sa out-of-body stage. Kasalukuyang nagngangalit si Lance sa sandaling iyon. Tumingin ang out-of-body na lalaking iyon kay Lance at sinabing, ano ang gusto mo? Ano sa tingin mo ang magagawa mo sa ikalimang ranggo lamang na spiritual harmony? Ang pagpatay sa aking pamangkin. Nagalit si Lance, hindi ba siya karapat-dapat na mamatay? Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Bumantong hininga ang malakas na lalaki sa out-of-body stage, ang ganda talaga ng asawa mo, gusto ito ng pamangkin ko at gustong manligaw, ano bang masama doon? Pwede kanyang patayin kung gusto niya, pero ano pa ang silbi ng paglalaroan mo? Asawa mo. Ang apoy sa loob ng Lance ay malapit nang sumabog na parang bulkan. Nagpadala si Thalia ng mensahe, ngayong nasa harapan na natin siya, na nakalock ang kanyang momentum sa atin, wala na tayong pagkakataong ilabas ang ating mga lumilipad na espada. Naunawaan din ni Lance na hindi ngayon ang pinakamagandang oras. Ang malakas na lalaki sa yugto ng exaltation ay hinamak, anak, ang mundo ng paglilinang ay hindi para sa iyo na tumambay ng ganito, kung siya ay matalino, siya ang magkukusa na ayalay ang kanyang asawa sa malakas na lalaki, dahil ito ay magiging higit pa beneficial to you. Sige, hanapin mo ang thousand-handed monster, kung ipagpaliban mo ang importanteng bagay ko, hindi kita ipagpapalit. Pagkatapos sabihin iyon, ang malakas na tao sa yugto ng exaltation ay nagpatuloy na lumipad pasulong, hindi na pinapansin si Lance, at ang mapang api na kapangyarihan sa katawan ni Lance ay nawala. Ngumisi ang kabataang iyon na tinatawag na Ningbing, kahit maglakas loob kang ipaglaban ako, wala ka talagang sarili. Sukatin ang iyong lakas. Lance, formal ko na ngayong ipinapalam sa iyo na ikaw at itong Thalia ay opisyal nang nilulusaw ang iyong walang kamatayang pagsasama. Pansamantalang walang kamatayang kasosyo sa paglilinang. Galit na galit si Lance, what a death wish. Hindi na nakapagpigil si Lance. Mabilis na inalok ni Lance ang kanyang flying sword at heavenly furnace mirror bago ang kapangyarihan ng exaltation stage powerhouse na nasa harapan niya ay nakalock sa kanya. Ang berdeng kislap ng Heavenly Furnace Mirror ay agad na naging dahilan upang malaglag ang balat ni Ningbing. Kasabay nito, ang lumilipad na espada ni Lance ay naglaslas. Ah! Napasigaw si Ningbing habang si Lance ay humampas ng napakabilis at walang babala, kaya ang lumilipad na espada ni Lance ay naputol mula sa tuktok ng ulo ni Ningbing, naputol ang kanyang ulo, kasama ang kanyang sanggol, sa kalahati. Mabilis na tumakas. Hinailan ni Lance si Thalia at buong lakas na tinaboy ang lumilipad na espada, mabilis na tumakas. Ang Exalt Stage Strongman na lumilipad sa unahan, gayon din ang 3 pang malakas na Yuanying, ay tumalikod nang marinig nila ang mga hiyawan, ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Si Ningbing ay patay na, ang bangkay at ang Yuanying sa parehong oras. Munting Bing. Bing Xiao. Ningbing.
Ang out-of-body strongman na iyon, pati na rin ang pang-apat na stage na Yuanying na babae, lahat ay napahiyaw ng hindi makapaniwala habang pinagmamasdan nila ang katawan ni Ningbing, biglang nahati sa kalahati, lumulutang na walang magawa sa tubig. Sa oras na ito, si Lance at Talia ay tumatakas habang tinatapakan nila ang kanilang mga lumilipad na espada. Kumurap-kurap ang malakas na entablado ng Exalt, tinitingnan ang katawan na nahati sa dalawang hati, hindi alam kung aling kalahati ang lalakad. Nakita muli ng out-of-body strongman ang patay na sanggol, na nahuli pa rin sa cerebral cortex, at hindi makaalis sa katawan sa tamang panahon. Habulin. Ang out-of-body strongman ay sumigaw ng hysterical, pagkatapos ay mabilis na hinabol si Lance at ang iba pa sa direksyon na kanilang tinakasan. Gayunpaman, ang bilis ni Lance ay napakabilis na ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Sa sandaling ito, ginawa ni Lance ang pinakamabilis na pagtakas sa kanyang buhay. Lance, pwede ba tayong tumakas? Kung hindi tayo makakatakas, babagsak tayo dito ngayon. Sabi ni Talia na puno ng pag-aalala. At least 30 seconds na ang lumipas at hindi pa sila nakakahabol, ibig sabihin, hindi masyadong mabagal ang takbo natin, no matter what, we can only try to fight our way out, let us hope na pagpalain tayo ng Diyos. Si Talia ay nakatayo sa likod ni Lance, sa ngayon ay wala siyang magawa kundi hawakan ng mahigpit ang baywang ni Lance. Lumipad ito ng ilang 10 segundo pa. Lance, bilasan mo, nakaramdam ako ng mapang-ipong puwersa mula sa likuran. Biglang sabi ni Talia. Well, I've felt it too. Ano ba? Mukhang mas mabilis pa ng konti yung out-of-body na lalaking yun kesa sa akin, sa bilis na to, halos 3 minuto na lang tayong aabutan. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Sinabi ni Lance, Talia, noong ikaw ay nasa mortal na kaharian, kilala mo ba si Tortoise Breath Kung? Ito ay, ngunit ang martial arts ng mortal na kaharian ay kapaki-pakinabang pa rin dito. Isang sugal lang, mas malaki ang tsansa kung makaiwas, at itatapat ko ang lakas ng diwata para sa cover. Mabuti. Sa sumunod na segundo, parehong ginamit ni Lance at Talia ang kanilang turtle breath at nagtago sa isang coral bush sa ilalim ng dagat, ang kanilang mga katawan, tulad ng isang patay na tao, ay wala ng anumang buhay. Halos sabay-sabay, naabutan sila ng out-of-body stage na malakas na lalaki sa likod. Kaya lang, biglang huminto ang out-of-body stage na malakas na lalaking iyon nang maabutan niya ito. 1675. Kakaiba, bakit biglang nawala? Napangiwi ang malakas na lalaki na iyon. Nag-alinlangan ang malakas na lalaki sa yugto ng kataas-taasan, at sa huli, hindi siya humabol, ngunit pinalawak ang kanyang espiritual na sense upang suriin ang seabed ng dagat na ito upang makita kung may nagtatago. Sa kasamaang palad, sina Lance at Talia ay sarado ang kanilang 6 na pandama sa sandaling iyon, at hindi nila maramdaman ang pag-scan ng out-of-body stage na strongman na iyon. Pagkatapos maabot ang exaltation stage, ang spiritual sense ay maaaring lumabas sa katawan at magsagawa ng spiritual sense scan, at kahit isang bug ay hindi makatakas mula sa lugar na ini-scan. Kaya lang, malaki o maliit ang saklaw ng scan depende sa lakas. Ang out-of-body strongman na spiritually scanning sa sandaling ito ay may range na mga 10 metro sa kanyang spiritual sense scan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nakita ng out-of-body stage powerhouse na ito si Lance ng sabay-sabay, ngunit ang saklaw ng kanyang pag-scan ay unti-unting lumalapit sa kung saan nagtatago si Lance, at tinatayang wala pang 1 minuto, ang coral reef kung saan nagtatago sina Lance at Talia ay malinaw na mascan. Si Lance at Talia ay nagtatago sa coral reef, magkaharap sila, hindi sila makapagsalita, nakakausap lamang sila sa kanilang mga mata. Tila may kaunting pangangailangan sa kanilang mga mata dahil naramdaman ni Talia na parang hindi ito ligtas. Dahil sarado na niya ang kanyang 6 na pandama, hindi alam ni Lance kung ano ang nangyayari sa labas ng coral reef, lalo pa kung humabol ang out-of-body stage powerhouse na iyon. Sa sandaling ito, sa labas ng coral reef, 3 Yuanying strongmen ang naabutan sa likuran niya, isa sa kanila ang bitbit ang bangkay ni Ningbing. Nakita nilang 3 na hindi humahabol ang exaltation stage strongman, at abala sa pagtatanong, Uncle 8, bakit hindi ka naghahabol? Nasaan ang 2 anak ng asong iyon?
Tahimik, nawala yung bango nila nung hinabol ko sila dito, hinala ko na hindi sila tumakbo pasulong, but used some secret method to hide here, I'm scanning with my spiritual sense. Eighth uncle, kailangan natin silang hanapin, at gupitin sila para ipaghiganti si Bing Xiao. Sabi ng babaeng iyon sa ikaapat na yugto ng Yuanying, mukhang siya ang personal na kasambahay ni Ningbing. Sa sandaling ito, binigyan ni Talia ng isang kindat si Lance. Si Lance, sa pamamagitan ng puwang sa Coral Reef, ay nakita na ang isa sa kanila, ang taong nasa ikapitong yugto ng Yuanying stage, ay tumutulong din sa paghahanap, at sa sandaling ito, hahanapin niya ang lugar kung saan si Lance ay nagtatago. Fuck! It's not gone. Kinagat ni Lance ang kanyang mga ngipin. Dahil iyon ang nangyari, walang pagpipilian si Lance kundi kunin ang pagkakataong pumatay ng isa pa at pagkatapos ay ipagpatuloy ang kanyang pagtakas. Agad na tumalon si Lance mula sa Coral Reef, ang kaliwang kamay ni Lance ay nag-aalok ng Heavenly Furnace Mirror at ang kanyang kanang kamay na may hawak na flying sword. Sa ngayon, napakaapura ng oras, ang oras ng pagpatay ni Lance ay masyadong maikli, kung gusto niyang patayin itong Yuanying na ikapitong yugto, kailangan muna niyang gamitin ang Heavenly Furnace Mirror para mawala ng malaking lakas ang kanyang kalaban, at pagkatapos ay sabay-sabay na pumutol gamit ang isang espada. Ngunit ang problema ay ang Sheer 7 Swords ni Lance ay hindi mabilis na inilunsad. Dalawang espada ang pinagsama. Biglang paalala ni Talia kay Lance. Agad na nag-react si Lance at agad na gumamit ng dalawang espada sa isang isip, pinakinang ang Heavenly Furnace Mirror sa kanyang kaliwang kamay patungo sa Yuanying 7th stage na lalaking iyon, habang ang kanyang kanang kamay ay sabay na inilapat ang Sheer 7th Blade, upang matiyak niya ang pinakamabilis na bilis sa pagpatay. Na Yuanying ikapitong yugto. Sa sumunod na segundo, biglang sumigaw ang taong iyon sa ikapitong yugto ng Yuanying habang siya ay binaliktad ni Lance, na nasa Coral Reef, at kuminang gamit ang Heavenly Furnace Mirror. Sumigaw ang lalaking iyon sa ikapitong yugto ng Yuanying, ikawalong tiyuhin. Sa hindi kalayuan, narinig ng out-of-body stage powerhouse na iyon ang balita at agad na pinatay. Nasa panganib si Lance. Gayunpaman, ang layunin ni Lance ay patayin itong Yuanying 7th stage na lalaking ito, at sa ngayon ay ang Heavenly Furnace Mirror lamang ang labis na nasugatan sa kanya, paanong si Lance ay handang tumakas ng ganito. Gayunpaman, sa kabutihang palad, ang kanang kamay ni Lance ay sabay-sabay na inilapat ang Sheer 7th Blade, at sa sandaling ito, nabuo na rin ang ikapitong talam. Ang lalaking Yuanying 7th stage na nagtatangkang mag-alok ng kanyang lumilipad na espada para kontrahin si Lance, biglang nakaramdam, isang malakas na pag-atake na nagmumula sa kanyang ulo, at tumangala. Labis na natakot ang Yuanying na nasa ikapitong yugto ng lalaki kaya huli na ang lahat para umiwas, at agad niyang naalis si Yuanying sa kanyang katawan. Puff! Sa sandaling nawala ang kanyang Yuanying sa kanyang katawan, ang Sheer 7th Blade ni Lance ay pumutol na, nabali ang kanyang ulo at nahati ang kanyang katawan sa kalahati sa isang laslas. Mabuti na lang at nakalabas kanyang katawan ang kanyang sanggol sa tamang panahon, kung hindi, tulad ni Ningbing mula noon, tiyak na pupugutan ng ulo ang kanyang katawan at sanggol. Nanlumo si Lance, hindi patay ang sanggol, ano ang silbi ng pagpatay sa kanyang katawan, at sa ngayon, papatayin na siya ng malakas na lalaki na iyon, walang pagkakataon si Lance na patayin ang kanyang sanggol. Nang si Lance ay nanlumo, puff. Sa isang kislap ng anino ng espada, ang sanggol na iyon, nakakatanggal lang ng kanyang katawan, ay nilaslas ng isang tao sa tagiliran, ito ay si Talia. Natuwa si Lance nang makitang pinatay ni Talia ang sanggol ng lalaking iyon, nanlumo lang si Lance na hindi niya kayang patayin ang kanyang sanggol, ngunit sa susunod na pagkakataon ay pinatay ni Talia ang kanyang sanggol. Nagkaroon talaga sila ng tacit understanding ng dalawang mag-asawa, they work together seamlessly. Escape. Niyakap ni Talia si Lance. Muli, mabilis na pinalayas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada upang makatakas. At sa likod niya, dumating ang galit na sigaw ng out-of-body stage powerhouse na iyon, mamatay. Hindi pa nakakalayo sina Lance at Talia nang bigla nilang naramdaman ang malabo-lalakaw na chi mula sa likuran. Swoosh! Puff!
Ang puwersa ng chi na iyon, direktang sumabog sa likod ni Talia, at biglang naramdaman ni Talia na ang kanyang katawan ay mabilis na nauubos ang buhay, at natatakot siya na sa sandaling ito, kung hindi niya agad maalis ang kanyang sanggol ay mamamatay din ng magkasama. Talia! Sigaw ni Lance, kaagad na tumawid ang walang kamatayang enerhiya sa katawan ni Talia, at ang mabilis na pagkaubos ng sigla ni Talia ay agad ding nabawasan. Gayunpaman, naantala nito ang pagmamaneho ni Lance ng lumilipad na espada, at ang powerhouse ng exaltation stage na nakaabot sa kanya ay napakalapit na, ilang libong metro lang ang layo. Bilisan mo! Sigaw ni Talia na dumudura ng dugo ang bibig, pagkatapos sumigaw, ang dugong lumalabas sa bibig niya ay nabahira ng pula ng damit sa likod ni Lance. Si Lance ay walang oras upang makita kung ano ang kalagayan ni Talia, mayroon lamang isang paraan upang mamatay kung hindi siya makatakas sa sandaling ito. Sa likuran niya ay dumating ang sigaw ng dalawa pang sanggol na lalaki at babae, Tuo Xiao. Ning Tuo. Ang Yuanying 7th stage man na tinatawag na Ning Tuo ay ganap na patay. Itinulak ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at nagmamadaling sumulong sa tubig, at sa hindi kalayuan sa likuran niya, ang lalaking exaltation stage ay puno ng galit at sa mainit na pagtugis. Siya ay nasa yugto ng exaltation, nagdadala ng ilang juniors ng pamilya kasama niya upang magsanay sa dagat ng Shu, at bilang resulta, dalawa sa kanila ang napatay. Diyos! Kung may mabalitaan tungkol dito, gayunpaman, kung gagawin niya ito. Kung hindi mahuli ang mamamatay tao ngayon, wala na siyang mukha para makabalik sa kanyang pamilya. Sa makatuwid, sa ngayon, wala siyang pakialam sa bangkay ni Ning Tuo na kamamatay lang, aabutan muna niya sina Lance at Talia. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang lumilipad na espada ni Lance ay talagang hindi mas mabagal kaysa sa kanya. Napagtanto na ng out-of-body stage powerhouse na ito na ang lumilipad na espada sa ilalim ng mga paa ni Lance ay isang mid-grade superior magic weapon sa 10. Kung hindi ay hindi nito magagawang patayin ang kanyang dalawang pamangkin. Kung hindi kita mahuli, ako, si Ning Chi, ay susumpa na hindi magiging tao. Ang lalaking iyon sa exaltation stage ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Lance at Talia, na libu-libong metro ang layo sa kanyang harapan, pagkatapos, sa isang pitik ng kanyang kamay, inilabas niya ang isa pang lumilipad na espada. Sige, patayin mo. Swoosh! Ang lumilipad na espada, na udyok ng lalaking ito sa exaltation stage, ay nabasag ang ibabaw ng tubig, at tulad ng isang bulalakaw, bumaril ito patungo kay Lance Talia, na libu-libong metro ang layo sa kanya. 1676. Naramdaman ni Lance ang isang matalim na aura mula sa kanyang likuran. Sinabi ni Talia, ito ay isang lumilipad na espada, ang lumilipad na espada ng taong iyon ay bumabaril sa atin. Sa ilang mga punto, napalingon si Talia upang tumingin sa likuran. Galit na galit si Lance, ano ba, hindi sumusuko ang tigre, sa tingin mo ba ay may sakit akong pusa? Anong ginagawa mo? Hindi napigilan ni Talia si Lance sa oras, tumalikod si Lance at hinaranggan ang likod ni Talia. Sa sandaling iyon, ang lumilipad na espada ay humiwalay at nasa likuran na ni Lance. Hindi ito naiwasan ni Lance, dahil sa sandaling umiwas siya, nahuli siya pagkatapos ng maikling pagkaantala. Kaya, sinaksak ni Lance ang sinumang lumilipad na espada. Puff! Ang lumilipad na espada na iyon ay biglang nagmula sa likod ni Lance, itinusok sa harap, at nang ito ay patuloy na tumusok sa likod ni Talia, biglang, ang lumilipad na espadang iyon ay tumigil sa paggalaw, at kasabay nito, isang malaking puwersa. Tinulak pasulong sina Lance at Talia na may kalampag. Sinamantala nina Lance at Talia ang malaking puwersang ito, at hinaila ang mga powerhouse ng next stage na humahabol sa kanila ng ilang libong metro. Si Talia ay ganap na nalilito, hindi alam kung ano ang nangyari at kung bakit ang lumilipad na espada ay hindi dumaan sa kanyang katawan. Lance, kumusta ka na? Si Talia ay abala sa pagtatanong. Abalang sinabi ni Lance, hindi ako maaaring mamatay, sampay nito, sa wakas ay nabura ang marka ng espiritu ng kabilang partido, ngunit ito ay isang middle grade superior magic weapon. Ikaw, ano ang sinabi mo? Hindi naintindihan ni Mo Chen ang tanong. Ang lumilipad na espada na nakadikit sa aking likod ay naging akin na. Sabi ni Lance.
Sa sandaling ito, makalipas ang ilang libong metro, nabigla ang out-of-body stage na powerhouse na iyon. What's going on? Why did I lost my sense of the dragon spirit sword? My dragon sword was stuck in that bastard's back. Bakit ako nawawala ng control ngayon? Parang nabura ang spiritual imprint ko. Oo, ang elektrisidad ng exaltation stage na iyon ay natulala, ang lumilipad na espada na katatapos lang lumipad kay Lance ay ang pinakamahal na flying sword na mayroon siya sa kanya, isang mid-grade superior flying sword, ngunit ngayon ay parang isang meatbag na tumatama sa isang aso at hindi na babalik. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Libo-libong metro sa unahan, ngumiti si Lance hihihi, nakipagsapalaran lang ako, hinayaan ko ang kanyang lumilipad na espada na tumagos sa akin, ngunit kailangan kong burahin ang marka ng espiritu sa lumilipad na espada na yun sa pinakamaikling panahon, at bilang a resulta, nagtagumpay ako. Kaya, pagkatapos tumagos ang lumilipad na espadang iyon sa dibdib ko, agad itong tumigil sa paggalaw, ngunit nandoon pa rin ang kapangyarihan sa lumilipad na espada, kaya naging momentum ito at marahas kaming itinulak pasulong. Sasabihin ko sa'yo kung paanong may biglang nagtulak sa atin ng malakas. Oo, ngayong nasa unahan na tayo ng hindi bababa sa 7 o 8 kilometro sa labas ng katawan na lalaki sa likod natin, sigurado akong wala na tayo sa kanyang mental lock. Sabi ni Lance. Kapag naalis na niya ang mental lock ng ibang lalaki, hindi niya malalaman kung saang direksyon patungo si Lance at tuluyang mawawala ang amoy ni Lance. Paano ito mapupuksa? Gawin mo ang sinasabi ko, agad kang pumasok sa tortoise breath state at pagkatapos ay mabawi ito sa 1 segundo, para maputol mo ang mental lock ng lalaki sa likod, dahil napakalayo niya at hindi na niya ito may lock ulit. Pagkalipas ng ilang segundo, pinutol ni Lance at Talia ang mental lock ng out-of-body stage powerhouse na iyon sa likod. Sa sandaling ito, makalipas ang ilang libong metro, ang out-of-body strongman na iyon ay napuno ng galit nang biglang nawala ang pabango ni Lance at Talia, hindi. Ang pamamaraan ay muling naglalok, dahil ang distansya ay medyo wala sa saklaw. Anak ng puta! Galit na galit ang ilong ng malakas na lalaki na iyon kaya mabilis niyang hinabol hanggang sa huling lugar kung saan siya nawalan ng hininga, at nalaman niyang nawala na si Lance, at naisip niyang nagtatago muli si Lance tulad ng kanina, kaya gumugol siya ng kalahating oras sa pag-iisip sa pag-scan sa lugar na ito ng dagat, at gaya ng maiisip mo, ang resulta ay isang kumpletong pagkaantala. Ang kapangyarihan ng entablado ng exaltation ay sumigaw, ang kanyang puso ay namamaga sa napakalaking galit at pag-aatubili, hindi lamang 2 henyong pamangkin ang namatay, siya mismo ay nawala ng isang mid-grade superior flying sword. Ang pagkawalang ito ay hindi mailalarawan. Ang out-of-body stage powerhouse na iyon ay tumili na parang baliw, sa hinaharap, kung hindi niya papatayin si Lance, ang bagay na ito ay tiyak na magiging isang demonyo para sa kanya. Sa ngayon, si Lance at Talia ay tumakas na sa malayo. Hahaha, hindi talaga nakahabol. Si Lance at Talia ay parehong mukhang ninakawan ng buhay. Tumawa si Lance, sa pagkakataong ito, kung hindi ka mamamatay sa malaking kalamidad, magkakaroon ka ng pagpapala sa hinaharap. Kung hindi tayo pinapatay ng isang malaking kalamidad, mas dapat tayong maging maingat sa hinaharap. Kung 10 beses mangyari ang ganito, imposibleng 10 beses tayong paboran ng tadhana, isang pagkakataon lang na hindi tayo pinapaboran ng tadhana, tapos na. Well, pero hindi ko rin hahayaan na may mangbuli sa akin. Tara na, Talia. Huwag na tayong maghanap ng mas makulay na mahiwagang isda, magmadali tayong bumalik sa Pearl City at i-auction ang mid-grade superior flying sword na mayroon tayo. Si Talia ay abala sa pagsasabing, Lance, hindi pa rin namin nauunawaan ang background ng pamilya ng exaltation stage powerhouse doon pakiramdam ko ay mula man lang siya sa forces. Nagdulot kami ng matinding pagkalugi sa kanya, tiyak na hindi niya tayo papakawalan. Ang pinakamahalagang bagay ay naihayag natin ang ating mga pangalan noon, tinatawag akong Talia at tinawag kang Lance. What so what? Nakatakas na tayo ngayon. Lance,
hinding-hindi niya bibitawan dahil sa sobrang pagkawala niya, hindi na niya tayo naabutan ngayon, pero kailangan lang niyang bumalik sa Pearl City para malaman kung sino ang tinatawag na Thalia at kung sino ang tinatawag na Lance, kaya mahirap pa rin bang hanapin tayo. Sa lakas ng pamilyang Forces, ilang tao pa at tiyak na mamamatay tayo. Mabato ang mukha ni Thalia. Ngumiti si Lance, as if naman, na-reveal na ang mga pangalan natin, sa kasikatan natin sa Pearl City, ha? Bakit parang hindi ka man lang nag-aalala? Bumulwak si Thalia. Bakit ako mag-aalala? Una sa lahat, ang taong iyon ngayon lang, kung hindi ako nagkakamali, ihanda ang iyong sarili para sa kamatayan ay una, o ikalawang yugto ng labas ng katawan. Babalik tayo sa Pearl City ngayon, ay rank ang middle grade superior flying sword na iyon, at ang mga spirit stone na nakuha natin mula sa auction, gagamitin natin ito para iangat ang ating kaharian, at kung magagawa natin, pinakamahusay na itaas ito sa exaltation stage, kapag tayo ay makapasok sa yugto ng kataas-taasan, isipin mo, kung gaano tayo kakilakilabot, ang yugto ng kadakilaan na iyon ngayon pa lang ay magiging kamatayan niya kung muli niya tayong matagpuan. Nagulat si Thalia. Oo, ang kailangan lang gawin ni Lance ay mag-auction ng mid-grade superior flying sword, magkakaroon ng mga spirit stone na magpapadalisay dito, at lahat ng problema ay malulutas. Sa karamihan, ang pamilya sa likod ng taong iyon ay maaaring hindi makayanan. Ito ng ilang sandali nang malaman nila. Let's go back to Pearl City. Manam. Si Lance at Thalia ay dumiretso sa Pearl City, ngunit para sa kaligtasan, sinadya nilang lumihis ng babalik sa Pearl City. Kung hindi, ang mga taong humahabol sa kanya mula sa likuran ay kailangang dumaan ng 1,000 milya habulin kung sakaling maabutin sila. Kakaalis pa lang nina Lance at Thalia sa hangganan ng Shuhai nang magkataon na nasagasaan nila ang 4 na miyembro ng Wang Hao Mercenaries, ibig sabihin, ang pinuno ng grupo, sina Wang Wei, Beth, at Lata. 1677. Sa sandaling ito, tila hindi pa lumalabas ang punong iyon sa kanyang wasak na puso. Si Beth ay umaaliw sa gilid, Captain, cheer up, malapit na tayong pumasok sa mga hangganan ng Shukai. Uy! Hindi ba si Thalia iyon? Nang marinig ito, ang mukhang nalulungkot na punong guro, ay tumangala kaagad, at talagang nakita sina Thalia at Lance sa hindi kalayuan. Thalia! Agad na lumipad ang pinuno ng rehimyento. Mukhang naiinis si Thalia. Gayunpaman, ang pinuno ng rehimyento ay nasa harapan na. Thalia, nagkamali ako, huwag mo na akong parusahan, okay? Umiiyak na sabi ng pinuno ng regiment nang makilala niya ito, naisip pa rin niya na nagdamdam pa rin si Thalia na hindi umamin kanina. Oh my! Narcissism to this extent, talagang walang pag-asa. Sinabi ni Thalia, Wang Hao, nakikiusap ako sa iyo, huwag mong masyadong pretuhin ang iyong sarili, okay? Sumigaw ang regimental commander, Wang Hao. Tinawag mo akong Wang Ho. Noong kasama mo akong tumitingin sa mga bituin, tinawag mo akong kapitan, ngunit ngayon tinatawag mo akong Wang Hao, hanggang kailan mo ako parurusahan? Galit na sinabi ni Thalia, sino ang sumabay sa iyo na tumingin sa mga bituin? Hindi ka nagsasalita ng walang kaparerekon at nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Dati, araw-araw tayong magkasamang tumitingin sa mga bituin kapag magkasama tayo sa isang misyon, sa kagubatan, hindi mo ba nakalimutan? Kung magsalita ka ulit ng kalokohan, papatayin kita. Biglang inalok ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at sinabi. Walang oras si Lance na makipag-usap sa kanya dito, kung sakaling humahabol pa rin ang mga powerhouse ng exaltation stage sa likod niya, walang makakapagsabi ng sigurado. Ang pinuno ng regimental ay hindi man lang tumingin kay Lance at sinabing, Thousand Extinction, kailangan ko bang patayin siya bago mo ihinto ang pagpaparusa sa akin? Fuck! Hindi ko na kaya? Pasensya na, Thalia, kaya ko lang. Pagkatapos sabihin iyon, lumiwanag ang Lance Celestial Furnace Mirror. Sigaw ng pinuno ng regimental. Sa sumunod na segundo, ang ikapitong talim ni Shere ay bumaba mula sa langit at pinutol ang ulo ng bungo ng punong guro, nang hindi man lang nagkaroon ng oras para tanggalin ang sanggol. Sa hindi kalayuan, sina Wang Wei, Beth,
at Lata, silang tatlo ay hanggal, pinatay ang punong guro. Ngumuso si Lance, naghahanap ng kamatayan. Bumagsak sa lupa ang bangkay ng pinuno ng rehimyento. Mabilis na kinuha ni Lance ang kanyang storage ring at isinuot ito sa kanyang sariling kamay. Napabuntong hininga si Talia, hindi niya sinisi si Lance, kung tutuusin, medyo nakakainis na ang pinuno ng regiment ay nakulong ng pag-ibig. Umalis na tayo rito, sabi ni Talia. Tumingin si Lance sa tatlo sa hindi kalayuan at sinabing, mas mainam na huwag iwanang buhay ang sinuman kapag nakapatay ka ng tao. Agad na lumuhad si Wang Wei Bet Lata, silang tatlo, Miss Talia, Senior Tang, maawa ka, kami, wala kaming nakita. Sinabi ni Lance, simple lang na iligtas ang iyong buhay, halika rito, buburahin ko ang iyong mga alaala. Burahin mo ang mga alaala. Bilisan mo. Oo. Nagtagal si Lance ng ilang minuto at ginamit ang kanyang immortal chi para burahin ang kanilang mga alaala ng ilang buwan. Noon lang umalis sina Lance at Talia. Dahil ito ay isang detour, inabot ng 2 buwan sina Lance at Talia bago bumalik sa Pearl City. Lance, teka, huwag ka munang sumugod sa Pearl City. Bakit? Tingnan mo ang 2 larawang nakapaskil sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod, sino ang kamukha nila? Nagulat si Lance nang tingnan niya ang larawan nila ni Talia, ngunit ito ay nakapaskil sa pasukan ng lungsod. Ang elektrisidad ng exaltation stage na iyon ay malamang na bumalik sa Pearl City isang hakbang ng mas maaga at nagtanong tungkol sa ating mga pagkakakilanlan. Tingnan ang mga gate ng lungsod. Sa ibabaw ng portrait, isang pulang selyo ang nakatatak dito, ito ay isang utos ng paghabol sa isang pamilya. Ito ay mas seryoso kaysa sa aming naisip, ang elektrisidad ng exaltation stage na iyon, natatakot ako na naabisuhan na niya ang kanyang pamilya, at ang kanyang pamilya ay naglabas ng isang chase order. Medyo maputi ang mukha ni Talia, isang pursuit order mula sa isang pamilyang forces, ito ay isang seryosong bagay. Humarap si Lance, anuman, isa lang itong pamilyang forces. Sinabi ni Talia, ang 4 na mabigat na dagat ay naglabas ng utos ng paghabol, dapat mayroong mataas na gantimpala, sa susunod, sa palagay ko maraming mercenaryong grupo ang susunod sa atin. Ang buong 1 Heavy Sea, 2 Heavy Sea, 3 Heavy Sea, at maging malalaman ng lahat ng 4 Heavy Sea kung sino ang nasaktan ng isang taong nagngangalang Lance. Lahat ng taong makakatagpo sa atin ay maaaring atakihin tayo para pasayahin ang isang pamilyang forces, at kahit na hindi nila tayo matalo, maaari nilang i-tip sila. Doon wala na akong hawakan. Hahaha, whatever, besides, how can my skills be understood by a small forces family? At worst, fake identity ang gagamitin ko, natuto ako ng disguise sa mortal world, sobrang liit. Sinabi ni Talia, ang punto ay, nakabuo na tayo ng isang yuanying, gaano man tayo nakabalat kayo, o kung tayo ay pumalit at nagbago ng ating mga katawan, ang ating yuanying na anyo ay hindi magbabago. Sa walang dahilan, kung sino man ang mag-scan sa hitsura ng ating sanggol, bukod pa, mayroon akong walang kamatayang enerhiya para protektahan ang aking katawan, na may kakayahang i-scan ang hitsura ng aking sanggol. Talia, hayaan mo akong magturo sa iyo ng isang set ng mga diskarte sa pagbabalat kayo ng mortal na mundo. Sa wala pang kalahating araw ng pag-aaral, si Talia ay nag-practice ng disguise technique ng mortal realm hanggang sa ika-4 na antas. Pagkatapos, sina Lance at Talia, ay nagbago ng kanilang mga mukha at pumasok sa Pearl City na may pagmamayabang. Gaya ng inaasahan, may mga larawan ni Lance at Talia na nakapost sa lahat ng dako sa mga kalye ng Pearl City. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Lance nang makita niya ang mga larawang iyon. Dumiretso si Lance sa auction house. Hello, Senior Molten. May isusubasta ba? May gusto pa bang bilhin? Tanong ni Molten, hindi niya nakilala sina Lance at Talia. Sinabi ni Lance, mayroon akong mid-grade magic weapon na gusto kong i-auction, maaari ba itong lunukan ng iyong auction house? Ano? Intermediate rank magic artifacts. Nagulat si Molten, may mga tao pang ang nagre-rank ng middle grade magic artifacts sa First Heavy Sea, ang First Heavy Sea ay nagtataglay lamang ng primary lower grade magic artifacts para sa auction. Oo,
Kung hindi nyo malunok, maghanap tayo ng ibang auction house. Ito ba ay isang intermediate upper ranked artifact, o isang intermediate lower ranked artifact? Muling tanong ni Molten. Sinabi Lance, intermediate upper grade. Ang taas pala ng grade. Senior, sa madaling salita, kaya mo bang lunukin? Tanong ni Molten, walang makakabili nito sa First Sea. Kung gusto mo talagang i-auction ito, maaari kitang dalhin sa auction house sa Fourth Sea, na pinamamahalaan din ng aming pamilya, at sa ang ikaapat na dagat, tiyak na may kukuha nito. Oo. Medyo nalilito si Molten kung paano ang 2 taong kasing hina ni Lance at Talia ay maaaring magkaroon ng middle grade superior flying sword. Kayong dalawa lang. Sinabi ni Lance, oo, 2 tao lang, gusto mong gumawa ng hakbang sa amin. Ipapayo ko sa iyo na huwag mong i-entertain ang ideya, kung hindi, patay ka sa lahat ng nalalaman ko. Who the hell are you? Bakit mo kinuha ang mid-grade magic weapon sa auction? Hindi mo na kailangang itanong ito. Isang huling tanong, magkano ang gusto mong i-auction ng iyong mid-grade magic weapon? Agad na sinabi ni Talia, hindi bababa sa 300 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang. Ano? Ang mahal kaya? Sa tingin mo ba mahal? 1678. Ang auction house ng aming pamilya ay nag-auction din ng mga mid-grade superior magical tools, at mas malakas pa. Ang karaniwang presyo ay 200 piraso lamang ng 6th grade spirit stones. Walang pagkakamali, 200 piraso ng mga spirit stone ng ika-6 na baitang, ito ay isang middle grade upper grade magic tool. Ang mga spirit stone ng ika-6 na baitang ay hindi gaanong bihira kaysa sa mga middle grade superior magic tools. Sa katunayan, ang mga middle grade magic tools ay bumababa sa halaga taon-taon. Alam mo ba kung bakit? Dahil parami ang intermediate grade magic tools, bawat taon ay mayroong ilang malalakas na tao na nagsasakripisyo ng kanilang mga magic tools sa intermediate grade. At ang rate ng pagkonsumo ng 6th grade spirit stones ay higit na lumampas sa rate ng output. Naunawaan din ni Lance, ngunit hindi niya inaasahan na ang isang intermediate grade superior magic tool ay maaari lamang ibenta para sa 200 6th grade spirit stones. Naisip ni Lance na maaari itong ibenta para sa libu-libong mga spirit stone ng ika-6 na baitang. Sinabi ni Molten, come ang the West, kung gusto mo, dadalhin kita sa Forces Auction sa halagang kasing dami ng presyo. 28% sa dulo. Ito ay isusubasta lamang sa 200 piraso ng 6th grade spirit stones, at pagkatapos ay tanggalin ang 20%, hindi ba, 160 piraso lamang ng 6th grade spirit stones, ito ay masyadong itim. Nako, hindi ko mapigilan, isa kaming auction house, hawak namin ang resources ng aming mga customer, kaya kumikita kami ng middle price, kung hindi mo mahahanap ang aming auction house at ibenta mo hanggat gusto mo. Pero huwag mo akong sisihin kung hindi kita babalaan, hindi mo maibebenta, huwag mo akong tanungin kung bakit. Bakit? Tanong pa rin ni Lance. Hehe. Ang mga tao sa immortal na cultivation world ay nagsisikap na kunin ang abot ng kanilang makakaya ng hindi nagsusumikap, at ang mga kayang bumili ng middle grade superior magic weapon, ang kanyang lakas ay hindi bababa sa out of the box stage. Ano sa palagay mo, kung makakita ka ng isang malakas na tao sa out of the loop stage para makipagnegosyo, dapat bang patayin ka na lang ba nila at agawin ito, o mas mabuting gumastos ng maraming spirit stone para bilhin ito? Pagdating ng panahon, hindi lang mawawala ang iyong mahiwagang sandata, ngunit mawawalan ka rin ng sarili mong munting buhay. Bagaman hindi ko alam kung ano ang background ng iyong pamilya, gaano man ito katatag, halimbawa, 1 buwan na ang nakalipas, sa Shuhai, 2 henyong young master ng Ning family in the forces ang napatay. Sigurado akong alam na ninyo ang tungkol dito, ngunit ang utos ng pagtugis ng pamilya Ning ay nasa lansangan na ngayon. Talagang nagkatinginan sina Lance at Muchen, Nima, hindi ba sila ang pinag-uusapan nila? At saka, ang mid-grade magic weapon na gusto nilang i-auction ay ang out-of-body stage powerhouse ng Ning family. Sinadya ni Lance na sabihin, ngayon ko lang nakita ang utos ng paghabol sa labas,
iniisip ko kung sino ang nang-ahas na guluhin ang Forces family, kaya ito na. Hindi ako magsisinungaling sa iyo, na si Lance at Talia, kilala ko ang isa't isa noon pa. Ah, magkakilala kayo. Kalokohan, ang Lance na iyan, pambihira, kung makasalubong mo siya, mas mabuting magpanggap kang hindi mo siya kilala at huwag kang magmukhang mamatay para isumbong siya para sa bounty na iyon, kung hindi, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Ah, grabe. Tumawa si Lance sa loob. Nagawang patayin ni Lance ang dalawang young masters ng pamilya Ning at ninakaw ang isa sa mga magic weapon ni Ning Baojun. Sa tingin mo ba siya ay isang vegetarian, at ang tunay na pagkatao ni Lance ay hindi talaga kung ano ang tila, ang mga tagalabas ay hindi ko alam, sa hinaharap, natatakot akong maging miserable ang pamilya Ning. Sabi ni Lance, mukhang pamilyar si Senior kay Lance. Sige, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa ibang tao, gusto mo bang mag-auction? Kung gusto mo, dadalhin kita sa Forces at aalis bukas. Nga pala, nasaan ang mga magic weapon mo? Ilabas mo at i-verify. Ang pagiging totoo para sa akin. Bakit kailangan mong i-verify? Kalokohan, kung hindi mo i-verify kung sino ang nakakaalam kung mayroon ka talagang mga kalakal, huwag mag-alala, dahil binuksan namin ang aming mga pintuan para magnegosyo, hindi kami gagawa ng anumang bagay upang puwersahang pagnakawan ang pag-aari ng isang tao, at protektahan pa namin ang magic weapon hanggang sa matagumpay mong i-auction ito. Hindi na rin nagdalawang isip si Lance at kinuha ang lumilipad na espada. Ah, ito ay medyo katulad ng Dragon Spirit Sword ni Ning Baojun. Nagulat si Molten nang makita niya ang lumilipad na espada. Si Ning Baojun ang humabol kay Lance sa Shuhai, ang nasa out-of-body stage. Si Lance ay abala sa pagsasabing, Dragon Spirit Sword. Ning Baojun. Agad na nagtanong si Molten, sabihin mo sa akin, paano mo nakuha ang magic weapon na ito? Naaalala ko, itong magic weapon, na inagaw ni Lance sa Shuhai, paano ito napunta sa iyong mga kamay? Ngumiti si Lance, hindi ako magsisinungaling sa iyo, pinsan ako ni Lance, Liu Fan ang pangalan ko, at ito ang asawa ko, si Jasmine. Ah, pinsan ka ni Lance. Nagulat si Molten. Oo. Ang lumilipad na espadang ito ay ibinigay sa akin ng aking pinsan, si Lance, na nagsabing hahayaan niya akong ibenta ito para sa kaunting baon, at pagkatapos, dinala ko ito. Hindi ko talaga inaasahan na makikilala mo ito sa isang sulyap. Si Talia ay abala rin sa pagsasabing, oo, Senyor, itong Dragon Spirit Sword, sikat ba talaga ito? Nakita kong ginamit ni Nimbus Kun dati. So ano ngayon, hindi ba pwedeng i-auction? Kung gusto mo talagang i-auction ito, mahahanap mo lang muna ang Master Weapon Trainer at gawin itong Dragon Spirit Sword na parang iba, para ma-auction, kung hindi, walang maglalakas loob na bilhin ito kung makikilala ito. At gayon din, magdudulot ito ng problema sa iyo. Pero wala kaming kilala na Master Weapon Trainer, hehe, huwag kang mag-alala, dahil pinsan ka ni Lance, tutulungan kitang makipag-ugnayan sa isang Master Weapon Trainer. Okay, salamat. Ngumiti si Talia. Tila hindi nag-alinlangan si Molten kina Lance at Talia, dati, iniisip pa rin nila, saan sila nakakuha ng middle grade superior flying sword noong mahina sila, ngunit ngayon ay malinaw na ang lahat, kaya mula kay Lance. Sa loob-loob na sinabi ni Molten, talagang mapagbigay din si Lance, intermediate superior grade magic weapon, ibigay mo lang kapag sinabi niyang gagawin niya. Sinamba ni Molten si Lance sa loob, lalo na, nagawang agawin ni Lance ang mahiwagang sandata mula sa isang malakas na lalaki na wala sa katawan, at mas mababa ang kanyang dalawang henyo sa pamilya na Young Masters, ang bagay na ito, sa katunayan, ay kumalat na sa 4 mga dagat. Nagtataka ang lahat kung anong uri ng tao itong si Lance, napakalakas. Na si Ning Baojun ay isang malakas na tao sa ikalawang yugto ng kadakilaan. Dahil sa kumalat ang bagay na ito sa Forces kaya nahiya ang pamilya Ning, at sa pagkawala ng dalawang henyo, agad silang naglabas ng Family Chase Order. Mula sa First Sea hanggang Fourth Sea, maraming tao ang nakarinig tungkol sa bagay na ito. At pinag-uusapan ito sa likod ng mga eksena. Let's go!
Dadalhin kita sa isang master weapon trainer ngayon para baguhin ang hitsura ng estilo ng flying sword. Napakababa ng craft na ito, sapat na ang third grade alchemist. Dinala ni Molten si Lance sa isang tahimik na courtyard. Ang tahimik na courtyard na ito ay may tunog din ng klangkang bakal paminsan-minsan. Little Lo. Sigaw ni Molten. Coming. Hindi nagtagal, lumabas ang isang medyo may edad na lalaki. Senior Yu, ano ba? Tulungan mong baguhin ang hugis ng lumilipad na espada. Okay. Makalipas ang kalahating araw, ang lumilipad na espada ni Lance ay nagbago ng hugis, at ang talim ay nagbago mula sa isang mapula-pula na kulay tungo sa isang mapusyaw na asul na kulay, na nagbigay dito ng napakaluma at vicarious na hitsura. Kaya, Liu Fan, kailan ka magiging malaya at papasok sa forces kasama ko? 1679. Kahit kailan. Bukas, kung gayon, mangyaring makipagkita sa akin sa auction ng maaga. Mabuti. Naunang umalis sina Lance at Talia. Sinabi ni Talia, maaari ko lamang itong ibenta sa halagang 160 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, palagi kong nararamdaman na ito ay labis na kawalan. Hindi ito maaaring makatulong, ang pambihira ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay hindi bababa sa mga intermediate flying swords. Ang mga middle-grade flying sword ay isinasakripisyo ng malalakas na tao bawat taon, at ang mga spirit stone ay nawawala kapag sila ay pino. Ang bilang ng pagbabagong buhay ay malayong mas mababa kaysa sa bilang ng nakonsumo, kaya't natatakot ako na sila ay mas mababawasan ng halaga sa hinaharap. Sayang, ang mga spirit stone ay talagang pahirap ng pahirap makuha. Kung bibili ka ng 160 na pang-6 na baitang na mga spirit stone, humigit kumulang gaano kalayo ang maaari mong i-upgrade? Tanong ni Talia. Kunin namin ang bawat isa sa kalahati. Huwag na, ngayong nasa moment na ang kalaban, kaya munang makalusot sa abot ng iyong makakaya mag-isa, iyon ang pinakamatalinong paraan. Sa katunayan, hindi tumutol si Lance. Kung pinuhin ko ang 160 piraso ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang ng mag-isa, sa palagay ko maaari akong pumailang lang mula sa ikatlong yugto ng Yuanying hanggang sa ikalawa hanggang ikatlong yugto ng kadakilaan. Wow! Itinaas ang isang buong field. Hindi napigilan ni Talia na hampasin ang kanyang mga labi, ang pagkakataon ni Lance ay masyadong malakas, at ang 9 Dao Devil Immortal Chi na iyon ay masyadong hindi karaniwan. Sa isang malupit na mundo ng immortal na paglilinang, na tumataas ang isang domain sa isang pagkakataon. Kung gayon, manatili tayo sa ngayon at sundan si Molten sa 4 Seas bukas ng madaling araw, hindi pa ako nakapasok sa 4 Seas sa buong buhay ko. Sabi ni Talia. Hindi pa ako nakapasok sa 2 Heavy Seas, lagi kong naririnig ang 2 Heavy Seas at 3 Triple Seas, pero hindi ko alam kung nasaan iyon. Para makarating sa 2 Heavy Seas at 3 Triple Seas, hindi ka makakaasa sa paglipad, kailangan mong dumaan sa teleportation formation, malalaman mo bukas. Dumating sina Lance at Talia sa isang inn, may 2 chase order din na nakapost. Tiningnan ni Lance ang mga larawang nakapost at ngumisi sa kanyang puso. Itong pamilyang Ning, ay naglakas loob din na kalabanin si Lance, ipapaalam sa kanila ni Lance kung ano ang nakakatakot na kaaway na si Lance. Bukas, kapag pumasok kami sa forces, maaari kaming magtanong tungkol sa pamilyang Ning sa pagdaan, at kasabay nito, kung magkakaroon kami ng pagkakataon, maaari kaming pumatay ng ilan pang mga tao mula sa pamilyang Ning. Ang pamilyang Ning na ito ay nakipag-away pa rin kay Lance. Kinaumagahan, dumating si Lance sa lugar ng auction. Nandito na tayo, maghanda na tayo para pumunta. Sabi ni Molten. Dinala ni Molten sina Lance at Talia sa isang sinaunang palasyo sa One Heavy Sea Pearl City. Sa sandaling makapasok sila sa palasyong ito, pakiramdam nila ay ganap silang nahiwalay sa labas ng mundo at hindi makarinig ng anumang tunog mula sa labas ng mundo. Ito ang teleportation formation, para makapasok sa 4 Seas, kailangan nating pumasok sa 2 Seas mula dito, pagkatapos ay ang 3 Seas, at sa wakas ang 4 Seas. Gayunpaman, ang paglulunsad ng teleportation formation ay nangangailangan ng mga spirit stone, at babayaran ko sila.
Naglagay si Molten ng ilang mga Spirit Stone sa ikaapat na baitang at inilagay ang mga ito sa ilang mata ng teleportation array, pagkatapos ay nakaramdam ng ilusyon si Lance sa kanyang harapan, at pagkaraan ng ilang segundo, nagpakita siya sa isa pang malaking bulwagan. Ito na ang teleportation formation ng Second Sea ngayon. Kung pupunta tayo sa Second Sea, dumiretso tayo palabas. Kung kailangan pa nating magpatuloy sa Third Sea, patuloy tayong maglalagay ng Spirit Stones. Molten naglagay ng ilang pang-apat na baitang mga espiritong bato at pagkatapos ay pumasok sa bulwagan ng Triple Sea. Hindi nagtagal, pumasok sila sa pangunahing bulwagan ng Triple Sea. Sige, kapag lumakad ka palabas ng pangunahing bulwagan, sa labas ay ang rehiyon ng Fourfold Sea. Sabi ni Molten. Nagtanong si Lance, kung gusto mong pumasok sa Fivefold Sea, okay lang bang magpatuloy sa paglalagay ng mga Spirit Stone? Hindi, imposibleng makapasok ang mga ordinaryong tao sa 5 Seas, at wala rito ang teleportation array para makapasok sa 5 Seas. Bounce up. Upang makapasok sa 5 Seas, ang iyong lakas ay dapat lumampas sa exaltation stage bago mo magamit ang teleportation formation, kung hindi, ikaw ay malipol ng teleportation formation. Grabe. Sige, dadalhin kita sa auction site ngayon, magparehistro ka muna, pagkatapos ay sisimulan na natin ang pag-aayos ng auction. Sa loob ng halos 10 araw, maaari na tayong mag-auction ng opisyal. Siyempre, kung kasama kayo. Magmadali sa paggamit ng mga Spirit Stone, maaari mong ibenta ang mga ito sa aming auction house sa kalahating presyo. Cut! Isang tanga lang ang magbebenta nito sa iyo sa kalahating halaga. Natigilan si Lance, sa madaling salita, napakagulo ng auction house, ngunit walang pagpipilian kundi maghanap ng auction house. Pagkarating sa Forces, ang unang impresyon ni Lance ay ang espasyo ng Forces ay solid, at gayon din, ang aura ay higit na sagana kaysa sa First Sea. Siyempre, ang mga individual na lugar sa First Sea ay mayroon ding napakalaking aura. Ngunit ang apat na dagat ay napakarami. Sa sobrang kasaganaan ng espiritual na enerhiya, gusto ko ring kalimutan ang tungkol sa paglilinang dito sa hinaharap. Sabi ni Lance. Tumawa si Molten, Liu Fan, kung hindi ka mula sa isang lokal na pamilya sa Four Seas, magiging mahirap para sa iyo na itatag ang iyong sarili dito. Bakit? Dahil wala kang identity card, hindi ka makakadaan sa teleportation array exit. Pagkasabi niyan, naglakad silang tatlo palabas ng pangunahing bulwagan, at bigla, napahinto si Lance ng isang hindi nakikitang light mask. Sinabi ni Molten, ang mga walang tag ng pagkakakilanlan ay hindi makakadaan sa formation gate na ito. Agad na kinuha ni Molten ang token ng kanyang pamilya at nag-swipe sa maskara ng liwanag na iyon. Drop! Ang light mask na iyon ay naglabas ng ripple vibration, at si Molten ay lumabas sa light mask upang harangin ito. Ngunit hindi nakalusot sina Lance at Talia. Sinabi ni Molten, huwag kayong mag-alala, maghintay sandali, kukuha ako sa inyo ng 2 temporary residence card. Matapos maghintay ng halos ilang minuto, naglakad pabalik si Molten at binigyan sina Lance at Talia ng isang token bawat isa, at sa token ay nakasulat na ang tagal ng temporary residence card, ay 15 araw. Sige, you guys can now swipe your cards and walk out. Remember, 15 days lang ang temporary residence card mo. After the expiration date, mag-e-expire na ang temporary residence card, dapat umalis ka within 15 days. Paano kung hindi tayo umalis? Kung hindi ka aalis, ikaw ay makulong sa 4 na dagat at magiging pariah ng 4 na dagat, hindi maa-absorb ng mga pariah ang aura ng 4 na dagat at dito lamang mabubuhay. What the fuck? What the fuck? Who the hell is controlling everything here? Hindi ko alam, siguro sa universo, ganyan na sa spirit world simula pa lang. Hindi nakaimik si Lance. Tara, punta tayo sa auction house. Hindi nagtagal, dinala ni Molten si Lance sa isang napakagandang auction house. Molten, bakit may oras ka pang bumalik? Kamusta naman ang One Heavy Sea Auction Yard na pinangangasiwaan mo? Balita ko hindi umabot sa standard ang kita at gastos noong nakaraang taon Pagpasok sa auction bahay, isang lalaking may katulad na lakas gaya ng sinabi ni Molten. Naku,
Matutugunan ko talaga ang pamantayan ngayong taon, sige, magparehistro para sa akin, itong dalawang ito ay aking mga kliyente sa One Heavy Sea Auction House, gusto nilang mag-auction ng isang magic artifact. Anong klaseng magic artifact, malalamon lang ito sa pagdating sa forces. Hehe, isang mid-grade magic artifact. Wow! Paanong posible na ang isang tao sa First Heavy Sea ay nagbebenta pa ng isang mid-grade magic tool, kung saan sa First Heavy Sea ay isang mid-grade magic tool? Huwag mo nang tanungin yan, irehistro mo na lang. Haha, Molten, hindi ka taka-taka na sinabi mong sigurado kang makakaabot ka sa standard ngayong taon, kaya ganyan. Terra, pasok ka at magparehistro. Hindi nagtagal, natapos na ang pagpaparehistro ni Lance. Pagkatapos nito ang auction house ay magpapadala ng impormasyon sa lahat ng mga customer, ang mga nangangailangan nito ay darating at magpaparehistro, at pagkatapos nito, ito ay naghihintay para sa auction. 1680. Kung gayon, ngayon ay oras na upang maghintay para sa auction sa loob ng 10 araw, at tutulungan kitang maghanap ng matutuluyan sa loob ng 10 araw na iyon. Salamat, Senior. Pasasalamat ni Talia. Tinulungan ni Molten sina Lance at Talia, humanap ng inn malapit sa auction site at nag-book ng 2 kwarto. Then you guys play? Uuwi din ako, see you in 10 days. Mabilis na umalis si Molten sa inn. Si Lance at Talia ay nakaupo sa silid na board. Maghihintay na lang ba tayo ng 10 araw? Tumawa si Lance, mahirap pumunta sa forces, paano ako mananatili sa kwarto ko at maghihintay araw-araw, alam mo, may mga kakilala din ako sa forces. Ah, first time mo sa forces? Saan ka nagkakilala? Naglabas si Lance ng isang token at sinabing, ito ang token ni Delphine, kahit na wala akong temporary residence card, maaari pa rin akong pumasok. At saka, mayroon din akong kaklase na medyo malapit sa akin sa flying. Cloudsec noon, na pinangalanang Rosen, pwede rin akong pumunta at makipaglaro sa kanya. Hindi lang iyon, makakapunta din ako sa pamilya ni Lucy para makita kung sapat na ang lakas ko para tulungan si Lucy na makabalik sa pamilya. Kaya natin wag kang mainip sa 10 araw na ito, napakaraming gagawin. Og. Sige, maghapunan tayo at alamin kung ano ang nangyayari sa pamilya Ning, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, susuyuan natin siya muli at kukuha ng ilang mga henyo ng Ning. Ah, gawin mo talaga. Ngayon na ang pamilya Ning ay naging labis na hinanakit sa atin, hindi sila titigil hanggang sa tayo ay mamatay. Dahil do or die ito, kung hindi natin matatalo ng lubusan ang pamilya Ning, siya ang papatay sa atin, kaya wala tayong choice ah. Pagdating sa isang restaurant, nag-order sina Lance at Talia ng ilang pagkain. Ang mga taong nagpatakbo ng restaurant dito ay lahat ay nakulong sa Four Seas at walang mga identity card, na nangangahulugang sila ang pinakamababang karaniwang tao sa Four Seas. Mapalad na hindi sila immortal na magsasaka, kung hindi, sila ay, hindi makaka-absorb ng anumang aura at hindi makakapag-cultivate. Sa ngayon, ang mga bisita ng restaurant na ito ay nakaupo ng magkakasama sa 3 o 5, na tila lahat ay nag-uusap tungkol sa pinakamalaking bagay na nangyari kamakailan. Mahigit kalahating buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, hindi pa rin ba nahuhuli ng pamilyang Ning ang taong tinatawag na Lance? Nahuli ng umutot, balita ko hindi pa natin nahahanap ang figure. Nakakahiya talaga para sa pamilya Ning sa pagkakataong ito, ang 8 sa 8 pamilya sa Four Heavy Seas, ngunit inilagay sila sa sitwasyong ito ng isang taong walang pangalan. Oo, natatakot ako na ang pagpatay kay Lance ay isang maliit na bagay para sa Ning family ngayon, kung paano mabawi ang prestihiyo sa Four Seas ay ang malaking bagay, ito ay tungkol sa pamamahagi ng mga kita para sa susunod na taon. Well, anong trahedya? Narinig ko na nagbigay ng death order ang pamilya Ning, hindi sila titigil hanggat hindi napapatay si Lance, at narinig ko pa na nagpadala sila ng mga tao sa isang uri ng flying cloudsec para hanapin ito. Nanginig ang katawan ni Lance nang marinig niya ito. Hindi ba pupunta ang pamilya Ning sa flying cloudsec para hulihin si Harleen? Gayunpaman, hindi nag-alala si Lance na mahuli si Harleen, dahil ang paghawak kay Harleen ay magreresulta sa mas masahol pang kamatayan.
Ang mas ikinabahala ni Lance ay ang pamilya Ning ay pupunta sa Tianbao City. Sa sandaling iyon, isa sa mga bisita ng inn ang muling nagsabi, totoo ba na si Lance ay walang balita? Hindi. Masyadong magaling magtago ang brat na iyon, sa lakas ng pamilya Ning, hindi mahirap makahanap ng isang tao mula sa 1 Heavy C hanggang sa 4 Heavy Cs. The hell knows? Ganun ba talaga ang sinasabi ng outside world, na ang pamilyang Damon sa 1 Heavy C Heavenly Jewel City ay hindi niya tunay na pamilya, kaya lang hindi siya nakaka-relate at hindi nagpapakita kahit na nawasak siya. Lumingon si Lance. At nagtanong, ano ang sinabi mo? Ang pamilya ni Lance sa 1 Heavy C. Nabura, hindi mo ba alam? You're too poorly informed. Nanginig ang puso ni Lance at abala siya sa pagsasabing, kailan ito nangyari? 8 o 9 na araw ang nakalipas, nabalitaan ko na si Ning Baojun mismo ang pumunta doon para sirain ang pamilyang Damon na iyon sa 1 Heavy C Tianbao City. Pagkatapos noon, hinihintay ng pamilyang Ning ang mga kuneho, ngunit sa kasamaang palad, ang batang iyon, si Lance, hindi na bumalik sa Tianbao City. Magagalit ang pamilyang Ning, at ngayon ay may mga chismis doon na tiyak na walang nararamdaman si Lance para sa pamilyang iyon. Medyo mapatla ang mukha ni Lance, at si Talia ay abala sa paghawak sa kamay ni Lance. Sa katunayan, totoo na si Lance ay walang damdamin para sa pamilyang Damon na iyon, ang tanging bagay na inaalala ni Lance sa pamilyang Damon na iyon ay si Jing Tian. Gayunpaman, dahil lang sa wala siyang nararamdaman ay hindi nangangahulugan na wala na siyang nararamdaman. Walang pakialam kung mabuhay o mamatay ang pamilyang Damon, hindi ibig sabihin na hahayaan niyang i-bully ng iba ang pamilyang Damon. Nagtanong muli si Lance, ang angkan ni Lance, patay na ba silang lahat? I don't know about that, sabi ko patay na silang lahat, pero kung nakaligtaan man tayo o hindi, who knows? Tumalikod si Lance, puno ng galit ang kanyang mga mata. Si Talia ay abala sa pagtatanong, ano ang ibig mong sabihin sa 8 out na pamilya ngayon lang? Yeah, hindi ka mula sa forces. Hindi man lang malinaw. The 8 exaltation family, ibig sabihin mayroong 8 exaltation stage sa kanilang pamilya, ang Ning family ay nasa forces. Ning Baojun, na ninakawan ng kanyang flying sword ni Lance dati, ay isa sa 8 out-of-body stage ng Ning family. So iyon ang ibig sabihin, ano ang lakas ng pinakamalakas na tao ng Ning family. Nabalitaan ko na umabot na ito sa ika-7 yugto ng kadakilaan. Sabi ng isa sa mga panauhin. Isang pamilya, 8 out-of-body stages, talagang napakalakas nito. Si Lance ay wala sa mood na kumain at agad na lumabas ng restaurant, si Talia ay abala sa paghabol. Liu Fan. Halos tawagin ni Talia si Su Chen, agad na pinalitan ang kanyang pangalan ng Liu Fan. Hindi ko inaasahan na ang pamilya ko sa Tianbao City, ay napuksa, itong pamilyang Ning, napakabilis ng takbo, hindi ko alam, napatay na ba ang ika-5 tiyuhin. Liu Fan, walang silbi na mag-alala ng walang Taurus ngayon, kung talagang nag-aalala ka, umalis tayo para sa paglalakbay sa Four Seas at bumalik sa Tianbao City, hindi pa huli ang lahat. Mabuti. Wala sa mood si Lance na manatili sa Four Seas nang malaman niyang nawasak ang pamilyang Damon. Natagpuan ni Lance ang auction house at sinabi sa taong namamahala sa auction house, kakapunta ko lang dito kasama si Molten. Naaalala kita, ang lalaking iyon mula sa First Heavy C, ano iyon? I have some errands to run right now. I was scheduled to auction my flying sword in 10 days, but now I'd like to change the date. Yung date? Nagkataon na hindi pa ako nakakapagpadala ng mensahe, kaya hindi pa huli ang lahat para palitan ito, anong petsa ang gusto mong palitan? Sa 2 buwan. Okay. Matapos makipag-ayos si Lance sa auction house, dumating sila ni Talia sa Forces Teleportation Formation. I drop. Ginamit ni Lance ang isang swipe ng token ng pamilya ni Delphine para makapasok sa Teleportation Formation Hall, at ginamit ni Talia ang kanyang temporary residence card, ngunit kapag bumalik siya pagkalipas ng 2 buwan, ang kanyang temporary residence card ay magiging invalid at siya ay, hindi makapasok sa 4 na dagat.
Si Lance ay sumunod sa halimbawa ni Molten mula noon at pinalamanan ang ilang pang-apat na baitang mga Spirit Stone sa ilang mga mata ng teleportation formation. Nagkaroon ng ilusyon sa harap ng kanyang mga mata, pagkatapos ay dumating siya sa teleportation formation hall ng Triple C. Pagkatapos ay nagpatuloy sa karera ng mga Spirit Stone at dumating sa teleportation array hall ng Second C. Forget what they doing, keep on doing.